Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating online service. Ito po si Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. So pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol po sa pagkakasala. At ang ating teksto po ay makikita natin sa Awit 25. Ang story po ng Awit 25 ay patungkol po sa pagkakasala po ni Haring David. Siya ay naparusahan ni Lord. Di gusto ng Lord na siya ay parusahan, pero magiging inconsistent si Lord sa kanyang justice if di nakanti si David. At sinamantala ito ng kanyang mga kaaway. Mga kaaway na sa paligid niya, inaano siya, yung tinutuya siya, kung anong sinasabi against sa kanya, no? Sinamantala nila yung medyo pagbagsak, paglugmok ni David, ni Haring David. Nagkasala si David, pero di niya hinayaan na siya manatiling dugmok. Ito po maganda eh. Meron siyang ginawa para maibsan ang galit ng Lord sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay hihingi ng tulong sa ating Diyos para mas maintindihan natin at magkaroon po ng conviction. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Sa pagkakataon na binigay mo po sa amin, para sama-sama po kami pag-aralan po ang inyong mga salita, patungkol po sa mga bagay na kung minsan di namin napapansin, kami nagkamali, parang natatakot kami lumapit sa iyo. Pero sa pagkakataon ito, sa gabing ito, makikita namin, si David na napakabigat ng pagkakamali, kasalanan, still, nagkaroon po siya ng pagkakataon upang mabalik po yung ma-restore po yung kanyang kalalagayan sa inyong harapan. Hindi dahil sa ikaw po ay nagkukonsinte, kundi nakita niyo po yung attitude ni David patungkol po sa kasalanan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong salita, makita namin kung saang yugto ng buhay namin, maaring ganito kami at meron kaming aral na mapupulot sa ginawa po ni Haring David. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Amen. Amen. So, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, merong nagawa si David na napakalaking kasalanan. At itong kasalanan nito ay nagbunga ng maraming bagay na setback sa kanya. So, sa madalit sabi, nalugmok siya. Bumagsak siya. At, kagaya ng sinasabi ko po kanina, sinamantala ito ng kanyang mga kaaway. Pero, ito po maganda eh. Di niya hinayaan ni David na manatili siyang lugmok. No? Meron siyang ginawa para maibsan yung galit sa kanya ng Lord. Ganyan po naman talaga eh. Siyempre, hindi naman po pwedeng hindi magalit si Lord pag may nagawa tayong kasalanan o mali. Pero, ang tanong, anong gagawin natin? Tingnan natin si David, meron tayong mapupulot sa kanya. Unang-unang ginawa ni David para maibsan yung galit sa kanya ng Lord is lalo siyang lumapit kay Lord. Lalo siyang lumapit kay Lord. Awit 25, 1-2. Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. So again, nakikita po ni Haring David na kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng biyaya ng Lord. Kaya lumapit siya. Kahit yung mga nasa paligid sinasabi, baka hindi na siya mapatawad, hindi niya pinansin yan. Bagkos lalo siyang lumapit kay Lord. Sabi nga po rito sa Awit 86, 4 and 5. Kay David pa rin po ito. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. So, yun pala. Ang ganda ng ginawa ni David. Hindi niya tinago yung kanyang pagkakamali. Bagkos lumapit siya kay Lord, humingi siya ng tawad. No? Lalo siyang lumapit kay Lord. Kasi ito po yung problema natin kung minsan, di ba? Minsan natatakot tayo lumapit. Minsan may nakausap na po ko ng ganyan eh. Lapit tayo kay Lord, humingi tayo ng tawad. Alam mo kung alam po niyo kung anong sinabi niya. Ang sabi niya, mapapatawad pa kaya ako ng Lord sa mga nagawa kong pagkakamali. Si Haring David, matindi po yung kasalanan niya rito. Pinapatay lang naman niya yung inagaw niya asawa ng may asawa, ng kanyang sundalo. At ano pa? Anong ginawa po niya? Pinapatay pa niya. So matindi kasalanan, ang dami patong-patong kasalanan. Pero, hindi naging hadlang to, lalo pang lumapit si David. Si Haring David sa ating Panginoon. Ano pa? Una, lalong lumapit sa Diyos. Pangalawa, lalong inalam ang gusto ng Diyos. Awit 25,
4 and 5. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin na ipaalam. Verse 5, turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa buong maghapon, ikaw ang inaasahan. So again, kalooban ba ng Lord na tayo patawarin sa kasalanan? Kalooban. Kalooban ba ng Lord na dapat lumapit tayo sa Kanya? Kalooban niya. So again, ang kalooban ng Diyos makikita lang natin sa salita ng Diyos. Yun po ang ultimate na dapat gawin natin. Kapag meron tayong problema, lapit tayo kay Lord. Pag meron tayong pagkakamali, lapit tayo kay Lord. Kagaya kay David, sabi dito, hindi siya nagdalawang isip. Inalam niya kung anong gusto ng Lord doon sa kanyang present situation. Bakit? Kasi kailangan malaman niya kung bakit nangyayari sa kanya maraming bagay. Kalooban ng Diyos na siya ay ituwid. Kalooban ng Diyos na tayo itama sa ating pagkakamali, kagaya kay Haring David. Hindi siya naging matigas ang ulo, nakinig siya. Nakinig siya. Kasi hindi po pwede, kagaya nga po nung sinasabi ko, hindi po pwede na hindi tayo panuin ng Lord pag may pagkakamali, pagkukulang tayo. Bakit? Kasi gusto ng Lord, itama tayo. Tama tayo. So, anong ginawa niya? Lalo niyang inalam ang kalooban ng Diyos. Ano pa? Pangatlo, lalong inalala ang kabutihan ng Diyos. Awit 25:6. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mo wagas na ipinakita mo noong panahong lumipas. Alam niyo po, maganda rin balikan natin yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Kapag nakita natin yon, kapag tayo nagkamali, may dumating na palo, parusa, o ano pa man sa atin na masakit, alalahanin natin anong ginawa ng Diyos nung unang panahon. Ano ba yung ginawa ng Lord na magaganda sa atin? May isip natin, oo nga, kaya nga pala ako pinagpala ng Lord dahil namuhay ako ayon sa kanyang sinasabi. Kung meron namang nangyayari sa atin na yung maganda, madalas dahil sa ating pagkukulang, madalas sa ating pagkakamali, madalas sa hindi natin paglapit kay Lord. So dapat, lumapit tayo. Dapat alamin natin yung gusto ng Diyos. Dapat alalahanin natin yung kanyang mabubuting ginawa. Alalahanin natin. Baka mamaya, kulang yung mga daliri natin sa kamay tsaka sa paa para alalahanin yung kabutihan ng Diyos sa atin. So kung ano man yung pinagdadaanan natin, dahil resulta ng ating pagkakamali, pag inalala natin yung kabutihan ng Diyos, isa na po rito, ang kabutihan ng Diyos, nagpapatawad siya sa kasalanan ng tao. Hindi ba nakakaano po yan? Nakaka-encourage po yan. Hindi ka dapat malugmok. Dahil alam mo, noong mga nakaraang panahon, nagkamali rin tayo, pero pinatawad tayo ng Diyos nung lumapit tayo sa Kanya. Ganun po si David. Ganun po ang ginawa niya, inalala niya ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga sabi po sa awit 98:3, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila, ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. So, totoo po ito. Ilang beses na napatunayan ng Israel kung gaano kabuti ang Diyos. Actually, kaya lang naman sila nawawala doon sa dapat kalagyan nila dahil sa kanilang pagkakamali. Pero again, kung babalikan mo, aalalahanin mo, no, yung kabutihan ng Diyos, makikita mo na oo nga, ito yung pangako niya. Tinutupad niya. Tapat siya sa kandaan na pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. So, ibig sabihin yung pag-ibig ng Panginoon, natatabunan yung pagkakasala po natin. Of course, lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero napaka dami o napakalaki ng biyaya ng Diyos para sa atin. No? Pangako niya, kapag lumapit tayo, nagpakumbaba, patatawarin tayo. Ano pa? Dahil, ano pang ginawa ni David kaya lalo siyang pinatawad ng Diyos? Ito, lalo siyang nagpakumbaba. Kanina, sinabi, inalala niyang kabutihan ng Diyos. Ito naman, lalo siya nagpakumbaba. Awit 25:7. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan, ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Kanina, inalala natin kabutihan ng Diyos. Sumunod, alalahanin natin yung mga nagawa natin pagkakamali. Suriin natin. Kaya nga po, ito palagi ko pang sinasabi ito .
Kapag may nangyari sa'yo na hindi maganda, o meron kang sakit, dapat evaluate mo. Bakit kaya? Ano kayang reason? By the way, hindi po ibig sabihin na lahat na nagkakasakit, may kasalanan pong nagawa. Kaya nga po, evaluate natin, alamin natin. Pwede naman magtanong eh. Tanungin natin si Lord, Lord, bakit pinayagan na mangyari sa akin ito? Ano pong rason? Bakit hinayaan mo na magkaroon ng kaguluhan? Di ba? Pwede naman natin tanungin si Lord eh. Ang sagot makikita naman natin eh. Matatagpuan natin. Kung taos puso tayong lalapit sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay mangungusap sa atin. Ang kailangan lang talaga natin, lumapit. No, lumapit sa Kanya, lalo tayong lumapit sa Kanya. Alamin natin yung gusto ng Diyos. No, alalahanin natin yung Kanyang kabutihan at lalo tayong magpakumbaba sa harapan ng ang ating Panginoon. Alam niyo po, kagaya po sa binabasa natin, 25:7, ang pag-ibig po ng Diyos walang katapusan. Ang kailangan lang po natin, ang kinin natin, magpakumbaba tayo na sabihin natin sa ating Panginoon na kailangan natin ng Kanyang tulong. Sabi nga po dito, sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat, kasama po ako doon. Oo, ikaw kapatid, kasama ka. Lahat tayo kasama nagkasala. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. No, sa kaluwalhatian ng Diyos, walang nakaabot. Pero tingnan niyo po yung kasunod sa 24, dito sa Roma. Sabi, ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So again, dito makikita natin yung biyaya, yung pagpapatawad ng Diyos, ganun po kalaki. Ganun po kalaki. Sabi nga walang nakaabot. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, sa Kanyang kaluwalhatian. Kasi lahat po tayo ay maruming isang basahan sa harapan ng Diyos. Pero salamat, dahil sa Kanyang kagandahang loob, dahil sa Kanyang biyaya, ibinigay niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na tayo ay mapalaya. Bakit po? Sabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Kagaya nga po ng sinabi ko, lahat tayo nagkasala. We are doomed to hell. Papunta na tayo dun. Ngunit, tingnan po natin dito sa Roma 6:23, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig sabihin, ganun katindi yung biyaya ng Diyos. Kung ganun katindi yung pagkakasala sa atin, ganun din yung katindi yung biyaya ng Diyos na gusto tayong tulungan. Dahil alam niya, hindi natin makakaya talagang humarap. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Kaya nagbigay na ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para tayo patawarin. Pero kailangan may gawin tayo. Sabi rito sa 1 John 1:9, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So yun pala, kagaya kay Haring David, ipinahayag niya. Sinabi niya yung kanyang kasalanan. At ano sabi? Pinatawad siya ng Lord. Kaya nga na-restore Yung kanyang kingship na-restore. Bakit talagang taos-puso siyang humingi ng tawad? Of course, hindi po ibig sabihin na siya ay nalibre na sa kanyang sa kanyang mga kasalanan. Meron pong justice na nangyari, kaya nga po dumating itong chapter 25 na ito Nangyari po ito dahil doon sa kanyang pagkakamali, doon sa kanyang pagbagsak. Pero again, hindi niya hinayaan na manatili siyang lugmok. Ginawa niya lahat ng paraan. Kagaya ng binasa na po natin kanina. Sabi nga rito, tapat ang ating Diyos at siya'y matuwid. Patatawarin tayo kung lalapit tayo, hingi lang tayo ng tawad. Bakit? John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kasama po ako, kasama ka, kasama tayong lahat. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Dahil meron po tayong pag-asa. Kung tayo po ay nagkasala, kagaya kay Haring David, nalugmok tayo sa kasalanan, meron pang chance. Damirpak na tayo buhay pa, gusto ng Lord, lumapit lang tayo sa Kanya, magpakumbaba. Aminin natin
Aminin natin yung ating pagkakamali. Bakit? Ayaw ng Lord na mapahamak ang sino man sa atin. Bakit? Kasi ganyan nga lang yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya binigay niya yung kanyang kaisang-isang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Sus. Ang kailangan natin ay sumampalataya, ibigay ang ating buhay, humingi tayo ng tawad sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga oras ito, maraming pagkakataon na ang Diyos nangungusap sa atin. Maaring hindi ko alam sa mga oras ito kung ano yung iyong pinagdaraanan. Kagaya kay Haring David, isang napakamakapangyarihang hari, sagana sa lahat ng bagay, pero nawala po yung tinatawag po nating joy of salvation dahil sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagkakasala. So anong ginawa niya? Lumapit siya kay Lord, bumalik siya. Lalo niyang inalam ang kalooban ng Diyos. Lalong inalala ang kabutihan ng Diyos. Lalong nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kapatid, sa mga oras ito, pwede mo rin maranasan yung naranasan ni Haring David ng kapatawaran, kalayaan, doon sa mga nagawang pagkakamali, pagkakasala. Maaring sa mga oras ito, baka iniisip mo, napapatawad ka pa ba ng Diyos sa mga nagawang pagkakamali? Kapatid, mayroong pag-asa. Kaya nga narinyan ka, nakapakinig ka sa mga oras ito, sinasabi ng salita ng Diyos, lumapit tayo sa ating Diyos. Nung alamin natin yung gusto ng Diyos. At ang isang gusto ng Diyos, humingi tayo ng tawad, bumalik tayo sa Kanya, ipagkaloob natin ang ating buhay, at tayo sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, kung itong ninanais mo, gusto mo maayos, ma-restore yung relationship mo sa ating Panginoon, ito po yung oras. Kaya anyayahan kita sa isang panalangin na pagtanggap sa ating Panginoon dahil gustong-gusto ng Lord na mabuo uli yung relationship natin sa Kanya. Yung nasira dahil sa ginawa ng ating mga naunang mga ninuno, sila Adan at Eva, gusto ng Lord i-restore. Gusto niyang ituring niya tayo na Kanyang mga anak at Kanyang bayan. Gusto mo ba ito, kapatid? Anyayahan kita na sumunod sa panalangin na gagawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso, angkinin mo ang panalangin ito. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon upang mapakinggan, makita po ang sinasabi po na maliwanag na inyong salita na kailangan ko po ang tulong po ninyo. Ako po ay isang makasalanan, isang tao na nangangailangan po ng inyong kalinga at ang inyong pagmamahal. Sa mga oras ito, ako po humingi ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking pagkukulang. Kapatid, sa mga oras ito, pwede mong sabihin sa ating Panginoon, ikaw lang at siyang nakakaalam yun. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon, patawad po. Patawad po. Patawad po. Patawad po. Tanggapin natin ang ating Panginoong Sus bilang sariling Panginoon tagapagligtas. Ang kinin natin na tayo ay Kanyang pag-aari. Opo, Panginoon. Ako po'y nananalig. Ako po'y sumasampalataya na Ikaw ang aking pag-asa sa buhay na ito. Hallelujah. Kapatid, kung ginawa mo ito nung nanggagaling sa iyong puso, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay tinuturing niyang anak. So kung ginawa mo ito nung nanggagaling sa iyong puso, nanalig ka, sumampalataya ka sa pangalan ng ating Panginoong Sus, ikaw ay tuturing na anak. At bilang anak, meron po tayong mga pribilehiyo na pwede po nating angkinin. Isa na po rito, pwede po tayong tumulog kung ano man yung ating physical na karamdaman. Kaya kapatid, sa mga oras ito, ano man ang yung physical na karamdaman, ito yung pagkakataon, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Sige, hilingin natin sa Kanyang kagalingang physical. Hilingin mo sa Kanya. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Kayo po ang humipo. Kayo po pumipo sa physical na karamdaman ng aking mga kapatid na hinihiling sa mga oras ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po. Salamat po, Lord, sa kagalingan, physical. Gaya na rin, may emotional problem ka sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa bahay, sa komunidad. Ito yung pagkakataon. Hilingin natin na tayo ay matutong magpatawad. Dapat marunong tayong magpatawad sa ating kapwa. At
kapag sila'y lumapit, humingi din ng tawad, patawarin din natin. Kasi mismo, ang ating Panginoon, inutos niya na patawarin natin lahat na nagkamali, nagkasala sa atin. Opo, Panginoon. Ipaalala sa atin ng ating Diyos, yung mga tao nagkamali, nagkasala sa atin. Patawarin natin. May pagkakataon, lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, tutulungan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng mababang puso. Gusto ng Lord na matuto tayo magpakumbaba. Huwag tayo maging mayabang na para bang pinipilit natin na tayo walang pagkakamali, walang pagkukulang. Gusto ng Lord, matuto tayo na magpakumbaba. Hallelujah. Hallelujah. Opo, Panginoon. Ayusin niyo po, pakiayos po, Panginoon, yung relationship namin sa aming magulang, sa aming mga anak, sa aming asawa, sa mga kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa bahay, sa komunidad na aming ginagalawan. Opo, Panginoon. Opo. Kaya na rin, sa mga oras ito, may mga bagay na humahadlang at patuloy na ginagawa ng kalaban para hindi tayo totally makalapit sa ating Panginoon at makapag-serve sa ating Panginoon. Gusto mong makalaya, hilingin mo sa ating Panginoon na palayain ka sa mga bagay na nagiging hadlang para totoong makasamba tayo sa Panginoon. Pagmamahal sa salapi, sa pera, karangyaan, mga bagay na nagpapalayo sa ating Panginoon, tulungan tayo ng Diyos. Lahat ng klase ng bisyo na nagpapalayo sa ating Panginoon, tulungan tayo na makalaya. Idolatry, witchcraft, pangkukulam, horoscope, hindi gusto ng Diyos yan. Kasi gusto ng Diyos, sa Kanya lang tayo magtiwala, wala tayong ibang pagkakatiwalaan. Ang ating Panginoong Jesus lang ang dapat natin pagkatiwalaan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, financially, nahihirapan ka. Ang sabi ng ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat ang lahat ng Kanyang anak, hindi niya pagkukulangin, hindi niya gugutomin. Ang kailangan lang magtiwala tayo sa Kanya. Kung meron man trabaho na binibigay sa atin, gawin natin. Mga trabaho na hindi magiging hadlang sa ating pagsamba, paglapit sa ating Panginoon, kayang ibigay ng Diyos yan. Hilingin natin sa Kanya. At kung meron man tayo na trabaho ng gayon, gawin natin ito na pinagkukunan natin mga resources, gamitin natin ng tama yung mga resources na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi tayo gusto ng Lord pahirapan. At tanungin natin siya kung bakit tayo nahihirapan. Baka mamaya, meron tayong katamaran. Hindi gusto ng Lord yan. Gusto niya maging masipag ang kanyang mga anak. Gusto ng Diyos tayo ay nakapalaging ginagawa natin yung the best para sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Sige, hilingin natin kapatid na magawa natin yung mga bagay na gusto ng Lord na dapat natin gawin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, sa mga oras ito, sa aming mga kapatid, Panginoon, ang diriwang ng kailang kaarawan, kailang anniversary, lalo mo po silang pagpalain. Kung paano naranasan po nila yung pagpapala ng karang taon, mas lalo mo pagpapalain ng bawat isa dahil gusto mo po kami na maging channel of blessing sa lahat ng mga tao na aming nakakasalumuha. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hindi mo pagkukulangin ang bawat isa dahil gusto mo mag-set kami ng example sa lahat ng mga tao na nasa paligid po namin. Kaya na rin, Panginoon, hayaan niyo po na patuloy ang bawat isa po sa amin ay mahalin namin ang aming kapwa. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga tao na hindi pa nakakakilala at wala pang kaugnayan po para po sa inyo. Patuloy, Panginoon, tinataas din po namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Alam po namin, Panginoon, na kailang ang pwede magbigay ng karunungan at kaalaman, magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo para magampanan yung tungkulin para sa bansang Pilipinas. Panginoon, nakikita niyo po ang nangyayari sa bansang Israel. Kayo po nakakakita sa mga oras ito. At ikaw mismo nagsabi ng bayang Israel ay ikaw ang nagmamayari. Ang bansang Israel ay pagpapalain mo. At sinabi mo rin po, Lord, sa iyong mga salita, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya kami po, ng mga Pilipino, humingi po ng pagpapala para po sa bansang Israel. Kayo po mag-ingat, kayo po magpala sa kanila, at patuloy makita po nila, talagang kilalanin po nila ang pagiging lordship mo diyan sa bansang Israel. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Gayun na rin, Panginoon, tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga kasundalo, na tunay na magampanan nila kanilang tungkulin para magkaroon po ng maayos na peace and order dito sa aming bansa, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na mga taga-Pangasinan na sumusubaybay sa ganitong gawain, sa pangunguna po ng kapatid na Totong, pati ang kanyang may bahay, ang mga taga-Laguna na pinapangunahan po ng kapatid na Dada, ang kanyang may bahay, gayon na rin mga taga-Abra na sumusubaybay, pagpalain mo po sila dahil sa kanilang ginagawa pagsubaybay. Hayaan niyo po, Panginoon, at lalo po silang mapalapit sa inyo, ibigay nila totally ang kanilang buhay sa inyo. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang Batch 79 na nanonood din sa ganitong mga gawain, hayaan niyo po, Panginoon, maranasan nila ang tinatawag po na pagpapala na galing po sa inyo. Kasi mismo ikaw nagsabi sa iyong salita, ang sino man nagbigay ng pagpapahalaga sa iyong salita ay tunay na pagpapalain mo po. Maging ang mga taga Marikina sa pangunguna po ng kapatid na Jojo, pagpalain po sila sa kanilang pagsubaybay sa ganitong gawain. Muli, Panginoon, salamat po ng marami dahil marami pong mga lugar na nakakapanood nitong gawain ito. Kayo pong patuloy sumaybay, kayo pong patuloy na gumawa at kumilos, at hayaan niyo po, Panginoon, may experience ang bawat isa ang tunay na pagpapala na sinasabi mo po, Lord, sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, humihingi po kami, Panginoon, ng conviction sa inyo na wag po naming hayaan na yung aming mga nagawang pagkakamali ay magbigay sa amin ng pagbagsak. Bagkos, kagaya kay Haring David, lalo kaming lumapit sa iyo, lalo naming alamin ang iyong kalooban, lalo naming alalahanin ang iyong kabutihan, at lalo kami magpakumbaba sa trono ng iyong biyaya. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang gagawin mo sa buhay ng bawat isa. At alam po namin sa mga oras na ito, tinugon mo na ang aming paglapit, ang aming pananalangin, sapagkat ang lahat ng ito hinihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa mensahe na ating pinag-aralan sa gabing ito, huwag po kayong magkatubili. Meron pong lalabas dyan sa screen, pwede po kayong mag-PM, pwede po kayong magtanong kung ano mga bagay na gusto nyo tanongin patungkol po dito sa ating pinag-aralan, ay hayaan po ninyo na makita, makapaglingkod po kami para po sa inyo. Gayun na rin, kung meron kayong mga prayer request, meron kayong gustong sabihin, huwag po kayong magkatubili na kayo po, mag-PM din sa amin. Ipapanalangin po namin kayo dahil gusto po namin na ma-experience yung lalo ang kabutihan at ang pagmamahal ng ating Panginoon. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelica, at nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.